Ayan guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa aming park, malapit lang sa bahay namin. Ayan, magkwentuhan lang tayo, pasya lang tayo dito. Ayan, tingnan lang natin kasi ang ganda-ganda dito. Ayan, sa aming park. Ayan guys, gusto ko lang mag-share sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga OFW, about sa Kaiser 3-in-1. Meron na siyang healthcare insurance, meron na siyang life insurance, at meron na din siyang investment. So, napakahalaga nito para sa ating mga OFW. So, ayan guys, yan lang po ang i-share ko sa inyo for today's vlog. So, ayan po, kumusta na po sa ating mga OFW. So, ilang years na po ba tayong nagtatrabaho sa abroad? Ako, if you're going to ask me, 10 years na po akong nagtatrabaho sa abroad. Kasi more than 10 years, kasi umalis po ako sa Pilipinas 2013. So 2023, 10 years na, 'di ba? So ayan, 2024 na ngayon. So mag-11 years na ako ngayong July. Kasi umalis kami sa Pilipinas is July 12, 2013. So ayan guys, napakahalaga para sa ating mga OFW kung ano ba yung sabihin natin na ipundar natin, investment natin nung nag-trabaho tayo sa abroad. Kasi guys, ganito ang realization ko. Kasi karamihan sa ating mga OFW nag-abroad para sa ating pamilya, of course. Pero dapat pala magkaroon tayo ng time at magkaroon tayo ng savings para sa ating sarili. Hindi mawawala yung yung reason na bakit tayo nag-abroad, dahil sa ating mga anak, dahil sa ating mga pamilya, sa mga single naman, para sa kanilang mga magulang at mga kapatid. Pero alam nyo ba guys, na karamihan sa mga nag-a-abroad, umuwing luhaan, umuwing walang ipon, at umuwing parang as in wala talagang walang, alam mo yung walang naipon mula nung nag-abroad siya. Kasi tayo mga Pilipino, andun yung ugali natin na pag mag-abroad, hindi natin naiisip yung sarili natin, dahil naiisip natin yung pamilya natin sa Pilipinas, kung paano natin matutulungan. So yan yung napakalaking realization ko, at saka sa ibang abroad na umuwi sa Pilipinas na mga medyo matanda na. Siguro naman hindi ninyo hindi kaila sa inyo, at may napapanood kayong mga video, lalo na yung mga kababayan nating OFW na matanda na, na 60 above, karamihan 60 above, saka pa lang nila ma-realize na hindi pala maganda na mag-abroad lang, lahat ng pera at sahod mo is ipapadala mo sa Pilipinas. So kailangan pala nating maglaan sa ating sarili. So magandang magandang realizations para sa mga bata pa na nag-abroad, na nakarinig na sila na kailangan mag-ipon, kailangan yung mga sahod natin is wag ibigay sa ating pamilya, lahat. Hindi masama ang tumulong, hindi masama ang tumulong sa mga magulang, hindi masama tumulong sa mga kapatid, mga pinsan, mga pamangkin. Minsan nga kahit sa sariling anak, 'di ba napanood natin 'yon, yung matanda na umiiyak siya dahil may sakit na siya nung umuwi siya sa Pilipinas, at kahit yung bahay na pinagawa niya is pinalaya siya ng kanyang sariling ina, kapatid, at ng kanyang anak. Kasi yun nga, sabi niya, sinusulsulan daw ng kapatid or ng nanay niya yung anak niya, kaya napalayo ang loob ng anak niya sa kanya. Kasi ang sinasabi is, hindi naman ikaw yung nagpalaki. Oo, hindi nagpalaki dahil nasa malayo siya. Pero, sino ba ang nagpapadala ng pera? Sino ba yung tumutustos? Di ba yung nanay na nasa abroad? Kaya, ayun guys, so, mahirap din. Kasi, hindi naman yun pwede nating, hindi natin pwedeng tanggalin yun na kaya tayo nasa ibang bansa nagtatrabaho dahil para sa kinabukasan ng ating mga anak, 'di ba?
So, yun yung kulang lang sa pagpapaliwanag. Pero, yun yung dapat nating gawin. Nating mga OFW na. Ayun, kailangan maintindihan ng ating mga anak, ng ating asawa, kung may asawa tayo, na kaya naman tayo nag-abroad para sa kanila. So, ayun guys, ang gusto ko lang i-share ngayon is, kailangan habang nandito pa tayo sa abroad, matuto na tayong mag-ipon para sa ating sarili. Dapat meron tayong healthcare insurance para sa ating sarili dahil karamihan sa mga OFW na umuwi, wala talagang healthcare insurance. Yes, meron tayong mga insurance dito sa abroad, pero pag uwi natin sa Pilipinas, hindi po natin madadala. Unlike na lang sa other country. May mga bansa na pwede pa nilang magamit, pero konti lang po yun, yung mga bansa na pwedeng madala sa Pilipinas ang kanilang mga pension at mga insurance. Most of the country na pinagtatrabahoan nating mga OFW, lalo na yung sa maliliit lang na mga sahod, pag uwi natin sa Pilipinas, wala na talaga tayong healthcare insurance, diba? So wala na. Kung kailangan, habang malakas pa tayo, habang bata pa tayo, habang kumikita pa tayo, dapat kumuha na tayo ng healthcare insurance, hindi lang life insurance, hindi lang para sa pagkamatay natin. Kung hindi, napaka-importante din yung life insurance. Bakit? Kasi karamihan sa atin bago mamatay, dadaan muna tayo sa pagkakasakit di ba? So, yun yung pinipray natin na sana wag nang gumastos ng malaki. Pero bilang wise person, bilang naghahanda sa sarili, kailangan paghandaan din natin ang ating pagkakasakit para hindi lahat ng ipon natin o yung savings natin o yung investment natin is mauubos kapag tayo ang magkasakit. Okay? So, kailangan paghandaan din natin. So, ang i-share ko ngayon sa inyo is habang nandito tayo sa abroad, dapat meron tayong healthcare insurance. Bakit healthcare insurance? Bakit kay Sir? Kay Sir ang i-share ko sa inyo dahil sa kay Sir, meron siyang 3-in-1 benefits. One is meron siyang healthcare insurance. If ever magkasakit tayo, meron tayong company na sasagot sa ating hospitalization bills, hindi mauubos, hindi mabebenta yung mga bahay natin o lupa natin kung sakaling magkakasakit tayo. Number 2 is meron siyang life insurance. If ever kukunin na tayo ni Lord, dahil lahat po tayo is mamamatay, pero dapat naman nakahanda din tayo. If ever, lalo na pag single mom ka, so pag kukunin tayo ni Lord, pag meron tayong life insurance, meron tayong maiiwan sa ating mga anak, hindi kawawa ang ating mga anak. And third one is, meron siyang investment. Ano yung investment? Ito yung investment na pwede nating magamit kung sakaling tayo ay mag-for good na sa Pilipinas, di ba? So, sinasabi nila, ang dami-daming mga investment dyan. Pwede naman sabihin, jewelry is an investment. Kaya lang, ang kasi, kay Sir kasi is package na siya. So, kung magkasakit tayo, ayan, meron tayong healthcare insurance sa kay Sir. Pag mamatay naman tayo, meron tayong life insurance. At if ever naman, we live too long at tatanda tayo, aabot tayo ng 60 to 80 years old, hindi na tayo makakapagtrabaho at that time. Wala na tayong income at that time. Wala na tayong sahod at that time. Pero kapag meron kang kay Sir na 3-in-1, yung perang binabayad natin for 7 years, 7 years lang yung binabayad natin babayaran natin, magagamit natin yung perang binabayad natin after maturity date. Pag-retirement natin. Pag-retire na tayo, so meron na tayong pera na magagamit sa pagdating ng panahon. Pag mapuli paid natin for 7 years at hintay lang tayo ng 13 years for maturity para magagamit natin yung perang binabayad natin for our retirement. Kasi ganito yan guys, pag hindi talaga natin umpisahan ngayon, sabihin natin, ay, wala akong budget, ganyan-ganyan. Pagdating ng panahon, ngayon nga na may trabaho ka, ngayon nga na may kita ka, masasabi mo, hindi pa sapat yung pera mo, pati ba naman sa sarili mong kapakanan, sarili mong benefits pagdating ng future, how much more? Pagdating ng panahon, pagtanda natin, wala na tayong kita. So, sino ang lalapitan natin? Ngayon nga, habang kumikita pa tayo, kahit sarili natin, hindi natin kayang i-priority,
'Di ba? Pag-isipan lang natin, guys. Ngayon na kumikita tayo, malakas tayo, yung sarili natin hindi natin kayang i-priority. Bakit ko nasabi yan? Ni hindi mo pwedeng paglaanan yung sarili mo na magbayad ng healthcare insurance. So, depende po yung babayaran natin sa ating monthly sa healthcare insurance. Depende po sa age bracket at saka sa plan ng ating kukunin. Ang pinakamababa po na age bracket at saka plan ng ating kukunin is, ang monthly po is 2,647. Yan po yung pinakamababang plan na pwede nating plan 45. At ang age bracket niyan is below 40. So, 18 years old to 10 years old to 40 years old, pwede na po natin kuhanan ng healthcare insurance. So, isipin mo lang, ngayon nga, ang dami-daming OFW na pag sinabi mong, uy, kumuha ka ng healthcare insurance, ay, wala akong budget, wala akong pera kasi ang dami kong gagastusin. Hello, mga kababayan, ngayon nga na kumikita ka, masasabi mong wala kang budget para sa sarili mo, wala kang budget para sa healthcare insurance. How much more kung hindi ka nakikita, kung wala ka ng sahod, kung mahina ka na at may sakit ka na, sinong tutulong sa'yo? Kaya ngayon pa lang kasi, dapat ma-realize mo na mahirap talaga ang buhay. Kumikita ka pa nga eh. Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kayang paglaanan. Yung sarili mo hindi mo kayang bigyan ng 3,000, sabihin natin 50 years old ka na, 4,000, 3,000 yung sarili mo a month. Okay? A month yun. How much more kung wala ka ng kita? Sino ang magbibigay sa'yo ng 3,000 monthly, 3,529 monthly? Pangkain mo, pang pa-hospital mo, wala na, di ba? Kumikita ka pa ngayon So, yun dapat ang isipin natin, guys, na dapat ngayon pa lang maisip mo na yan, ma-realize mo na yan, nga pala, no, ako mismo hindi ko kayang bigyan yung sarili ko. How much mo yung mga kapatid mo, yung mga pinsan mo, yung kamag-anak mo, talagang hindi ka nila matutulungan. Kasi ikaw na kumikita ngayon, hindi mo kayang paglaanan or bigyan yung sarili mo ng 3,529 a month. 7 years of payment lang yan. Sino ang pwedeng magbigay sa iyo niyan in the future? Sigurado ako wala. Kaya bago mahuli ang lahat, kabayan, habang malakas pa tayo, habang kumikita pa tayo, bigyan natin ang ating sarili ng benepisyo. Benefits na kung saan habang malakas pa tayo ay pwede pa tayong tanggapin ni Kaiser ng healthcare insurance. Kasi pag may sakit na tayo, wala pong healthcare insurance or wala pong life insurance ang tatanggap sa atin kapag may sakit po tayo. Ayan po, thank you so much. I hope ma-realize natin bago po mahuli ang lahat. Gusto lang naman namin i-share sa inyo kasi gusto din namin na kung ano yung benefits at ano yung mga advantage na nakikita namin, makikita din po ninyo. Para lahat po tayo is meron savings, lahat po tayo pinaglaanan ng ating sarili sa ating future, meron tayong magagamit for retirement at meron din tayong magagamit if ever magkasakit tayo. Ayan po, maraming salamat at mabuhay tayong mga OFW. Thank you for watching and may the Lord God bless us all. Bye!